At ipakilala ko po sa inyo ang preacher po ng Bayanihan District, none other than Preacher Arman Balais. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Mayong gabi sa tanan, mga Bisaya diha. No? Sa Panginoon, sa panibagong araw na ibinigay sa atin, at higit sa lahat, ako po nagpapasalamat sa ating mahal na pastor sa privilege na ibinigay sa atin upang ipahayag yung salita ng Diyos. Ito po ay, mensahe na ito ay ginawa po ng ating pastor para sa ating lahat upang tayo po ay magsitatag, no? Magsitibay. Kung titingnan mo ang kalagayan mo ngayon in the past, no? Kung bakit ka nasa kalagayan mo ngayon, kung paano ka pinatatag ng Panginoon dahil may salita ng Diyos. Amen? May pastor na ginamit sa iyong buhay. Amen? So, magpasalamat po tayo. Kaya ngayong gabing ito, tayo po ay pupuyat. Amen? Hindi po, joke lang po. No? So, bago po tayo magsimula, ating muna pong sambitin ang ating pangako sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po nating banggitin. Pamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tayong kay Kristo ko lamang matatagpuan. Amen. Diyan lamang po ay isang malaking mensahe na po sa atin yan. No? Hindi mo kailangang hanapin kung kanino man. No? Kay Jesus lamang matatagpuan. So ating pong pag-aaralan ngayong gabi ito po ay hinanda po ng ating mahal na pastor para sa ating lahat, especially po sa inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. No? Ito pong mensahe ito po ay, ako po ay unang tinamaan dito. Kaya sabi ko, Lord, salamat. No? It reminds us, every one of us, na kailangan talaga natin yung salita ng Diyos. No? Kailangan natin siya. Kasi bilang mga Kristiyano, pag wala ang salita ng Diyos, talagang malulugmok tayo. Alam natin yan. Mapapariwara tayo. Hindi natin alam kung saan patutungo yung ating buhay pananampalataya. No? At the end of the day, talagang mas panatilihin natin na ang salita ng Diyos ay manatili sa ating buhay. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabing ito, Let us live with heaven in mind. No? Let us live with heaven in mind. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ito po sa John chapter 14 verse 1. Sabi niya po rito, John chapter 14 verse 1, Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila ka at makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na kung saan kami, Panginoon, ay tinipon-tipon mo ng iyong mga anak upang muli, Panginoon, pagsaluhan po, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na kung saan ito po, ang salita mo, ang isang magpapatibay, magpapalakas sa amin, katulad, Panginoon, na ginawa mo sa amin sa mga dagdaang panahon, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, kayo hanggang ngayon, Panginoon, nakatayo pa, Panginoon. Salamat po sa aming mahal na pastor, na kung saan, Panginoon, kami po, Panginoon, ay binigyan ng mensahe ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay matuto, Panginoon, na magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at kami po ipatawarin mo sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala na gawa sa iyo, Panginoon, lahat ay dinadalangin namin, sa matamis, mahal na Panginoon ni Kristo Jesus. Amen. Mari na po tayo magsiupo. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagdalo ngayong gabing ito. No? Maulan na po. No? Maulan na, at hindi lingid sa atin na talagang mababasa ka talaga, no, ng ulan. Pero ganun pa man, nung tag-init, tayo nagreklamo. Ngayon tag-ulan, sana naman huwag tayo magreklamo pag tag-ulan, ano? Dahil bababasa tayo. So ating pong mensahe ngayon, sabi niya, ng mensahe, ang title po, Let us live with heaven in mind. No? Ang sinabi po dito, huwag kayong maglumhanan sa inyong puso. Magsisapalataya kayo sa Diyos at magsisapalataya naman kayo sa akin, sabi ni Jesus. No? This current situation, are you troubled in this current situation right now? Amen. Magulo talaga, no? Di ba? Yung ating gobyerno, magulo. Sometimes, ayaw ko na nga manood ng balita kasi talagang maguguluhan ka, malito ka, hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. No? Everything's went apart. No? Everything fell apart. It seems no way out. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, nangako ang Panginoon sa atin. No? May pangako siya. Nasabi niya, huwag maglumhanan ng iyong puso, magsimpalataya kayo sa Diyos at magsisimpalataya naman kayo sa akin. Sa John 14:2 naman, In my Father's house are many mansions. Amen? Marami pong mansyon na naghihintay sa atin doon, mga kapatid. Yan po yung pangako ng Panginoon. Kung tayo mananampalataya, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, ito po ay ating isapuso na. No? Dahil one day, whether we like it or not, no?
Hindi ko alam kung mauuna ako sa inyo o mauna kayo sa akin, meron naghihintay na sa atin na mansyon doon sa langit. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Imagine that, no? Hindi lang may mansyon, siya pa mismo nag-prepare para sa atin, naghanda para sa atin. Di ba? Talagang napakabuti ng Panginoon natin sa atin bilang mga anak niya. Sa verse 3, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, ye may be also. Siyempre, bilang anak ng Diyos, kung saan ang tatay natin, andun tayo. No? Alangan naman, anak ka ng Diyos, tapos pag ikaw ay namatay, pumunta ka roon sa lugar na kung saan ay hindi mo gusto. No? Siyempre, bilang mga anak ng Diyos, sinanggap po si Kristo bilang sarili mo tagapagligtas, matik na. No? We're heaven bound. Amen? Heaven changes everything about how you live today. Talagang babaguhin ng ating buhay. Alam natin na tayo ay kung saan patutungo itong ating buhay after this life, no? So yung mga kapatid, we can understand ng isang lugar kung hindi natin na-experience, especially itong heaven, no? No one us went there already. Pero meron nang nauna sa atin. Pero wala namang pwedeng magkwento sa atin kung ano ang heaven, eh. Pero nakita natin sa Biblia na talagang napakaganda ang lugar na kung saan ay ating patutunguhan, no? Some experiences are simply unexplainable, and some is true about heaven. No? We can't compare heaven to anything we're experienced on earth. Napakalaki po ng diferensya, no? Kung ikukumpara natin ang langit dito sa ating buhay dito sa lupa, dito sa earth. No? The planet where now is reside is very, very poor, carbon copy of the place where God has prepared for us in eternity. No? Ito yung Xerox copy lang. Kung anong itong lugar natin, kaya kung minsan sa tingin ng mga tao, no, pag sila ay nasa magandang kalagayan, feeling nila we're in heaven na, no? Pero hindi po, no? Hindi po. Kaya ito po ay ating lang ipinakita sa atin ng Panginoon ang lugar na kung saan sa kanyang mga anak na nagtitiis, nagsisikap, gumagawa, naglilingkod at ginagawa yung kalooban ng Panginoon. At dahil dyan, no, may reward ang Panginoon sa atin. No? Na kung saan, someday, or one day, we never know when that happen, but let's be prepared. No? Dahil darating talaga yan. Ang kagandahan lang ay nasa mabuting kalagayan tayo pagdating ng mga araw na yan. The Bible hints at this mystery. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Sabi sa Tagalog, datapot gaya ng susulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at tinarinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na hinanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Imagine that, no? Ang hinanda ng Diyos doon sa mga taong nagsisiibig sa Kanya. Iniibig po ba natin ng Diyos? Amen. No? Those who loving God the most, they are the one who always do the will of God. Amen? Yung nagmamahal talaga ng gusto sa Panginoon ay ginagawa yung kalooban ng Diyos. No? We're not perfect. No? We're trying our best. Pero dahil nga may salita ng Diyos na nagpupo sa atin, meron tayong pastor, nagtuturo sa atin lagi, kaya naman, anumang hirap gawin yung kalooban ng Diyos, nagagawa natin by the grace of God. No? Dahil alam natin, bilang tao, talaga namang mahirap mabuhay bilang tao kasi nga, we're human, nagkakamali, naigagalit, naaasar, may mga bagay na pagkakataon na hindi ka maganda ang mood mo. Pero ganun pa man, dahil may mga pangako ang Diyos sa atin na isinulat niya na ating kakamtan. No? Kaya naman, tayo ay nagkaroon ng magandang pag-asa. Nagkaroon tayo ng na-motivate tayo na maglingkod sa Panginoon at nagkaroon tayo ng kasiyahan. No? No eyes had ever seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Kaya nga, kung anak ka ng Diyos, dapat gawin natin ang kalooban ng Diyos. No? Kalooban ng Diyos, on my way na dahil diyan, no, may nakaambang ang tawag dito, pangako, no? May nakaambang pangako na pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos, no? Hindi yung nakaambang panganib, no?
Pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, talaga namang may mga pangako na kaabang sa atin. Alam natin yan, we experience that, no? Pag tayo ay gumawa, gaya ng sinasabi lagi ni Pastor sa atin, di ba? Let's keep doing what God will bless. Whether you like it or not, whether you're in the mood, no? Ikaw ay nasa magandang kondisyon o wala, gawin mo lagi ang kalooban ng Diyos, no? Dahil yan po yung pagpapalain ng Diyos. Kung pagpapalain ng Panginoon ang pagdarasal, ay magdasal tayo. Especially now, no? Pagpapalain ng Diyos, narito ka kahit itong araw na ito, itong midweek, talagang napakahirap, no? Pumunta rito. Bakit kamo natin napakahirap? Kasi kukunti lang tayo, di ba? Some of them nasa bahay, nanonood ng live, no? Pero some of them ay narito tayo. Kaya hindi po madali, no? Na maglingkod sa Panginoon. Pero one thing for sure, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, ay tayo ay kanyang tutulungan. No? Tayo ay kanyang ay dadamayan niya sa mga pagsubok, trouble na ating pagdadaanan. No? Experience na natin yan. Marami na tayong pinagdaanan. No? Marami na tayong natagumpayan, no? Sa biyaya ng Diyos. Nalagpasan mo, napakarami na yan. Hindi na natin kailangang bangkitin pa. In my part, napakarami na. Hindi ko na mabilang. Although human words can properly explain the divine mysteries of heaven, we know a little about what heaven will be like. If you're headed to heaven, then the reality should impact how you live here on earth. No? Kailangan makita sa atin. No? Kung tigalangit ka, makita sa atin kung paano tayo mamuhay. Ito sa sanlibutan ito. No? Mamuhay ng tama, mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag nating iiwan yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi ito yung guide natin eh. Ito salita ng Diyos eh. Kaya nga, nagpapasalamat kami kay Preacher Moring, palagi nag-remind sa amin yan, magbasa. No? Kasi pag binabasa mo yung salita ng Diyos, nakikita mo yung mali mo. No? Nakikita mo, hindi yung mali ng ibang tao. Yung mismong mali mo, makikita mo, no? Iko-correct mo. Kaya sabi ko, sana yung adult ladies, meron din sila. Yung mga young people, meron din silang reading guide. No? Nababasahin ng araw-araw. Para sa ganon, sabay-sabay tayong lalago sa ating pananampalataya. Kasi napaka-importante po, meron tayong guidebook, yung salita ng Diyos. Huwag po nating hahayaan na yung salita ng Diyos ay sasantabi lang natin na hindi natin babasahin. Dito lang tayo makikinig sa simbahan, pag nagpipreach ang ating pastor, at sino pa man, kailangan sa bahay, pag-aaralan din natin ito. No? Dahil dito tayo, tatatag, titibay. At gaya nga yung mother-in-law ko, nung siya ay wala pa sa pananampalataya, sinasabi lagi sa kanilang leader, huwag kayong magbasa ng Biblia, mabubuang kayo, masisira daw yung ulo ninyo. No? Kaya hindi sila nagbabasa ng Biblia. No? Kaya nga, wala silang alam. Kaya yung ginagawa nila ay labag sa kalooban ng Panginoon. Until such time na siya ay na-convert, siya ay nabahagi namin ng salita, na-win namin siya, at sabi niya, mali pala yung ginagawa ko. Mali talaga, kasi hindi niyo binabasa yung salita ng Diyos. Kasi ang tinatak sa isip nila, mabuang mo pag nagbasa kayo ng salita ng Diyos. Masisira ulo nyo. Yun. Kaya nasira ulo, hindi nila alam yung katotohanan. No? Since nalaman niya, imagine that, 3 a.m. pa lang, pinapasa na nila ang kanilang Diyos, no? Para ilibot to. Dasal sila, pero without knowing na mali pala. Until such time, nalaman nila sa salita ng Diyos. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, dahil meron tayong guide na kung saan ito yung ating ilawan. No? May oras pa tayo. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Mabilis lang po ito. Malinis, 10 pages po ito eh. Mabilis lang. No? How to live with heaven in mind. Number 1, don't be distracted by temptation. Ito po, huwag daw tayong ma-distract sa temptation. Marapakaraming tentasyon sa ating buhay mga kapatid. Especially pag anak ka ng Diyos. Amen? No? Pag anak ka ng Diyos, talaga napakarami yan. Bakit? Kasi ayaw ng kaaway natin na maging malapit ka sa Panginoon. No? Ayaw ng kaaway natin na maging mabait ka. No? Ayaw ng kaaway natin maging faithful ka. Bakit? May pangako ang Panginoon eh. No? Pag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, no? Understood na yan na meron siyang pangako na pagpapala para sa iyo. No? Maayos. No? Magiging maayos ang buhay mo. Kaya hindi na kayang bawiin ng ating kaaway yung ating kaligtasan na ibinigay niya sa atin. No? Kaya lang gawin ng kaaway natin yung sirain yung buhay mo, na huwag ka maglingkod sa Panginoon, upang sa ganon, hindi mo ma-enjoy yung buhay Kristiyano mo. At the same time, hindi ka magiging blessing, no? Sa iyong kapwa at sa church mo, no? At sa pastor mo. So yun ang nais ng kaaway na gawin sa atin. Hadlangan tayo
sa mga tentasyon na sa ating palibot. No? In 1 Peter 2:11, Dearly beloved, I beseech you as of strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. No? Mga minamahal, pinamamanig ko sa inyong lahat, inyong tulad na mga mangibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga samangpitan na naman at pakipaglaban sa kaluluwa. Alam natin mga kapatid, tayo'y mga mamanlalakbay lang dito sa sanlibutan ito. No? Tayo'y dumadaan lang, hindi tayo tiga rito. No? Dumadaan lang tayo upang gawin yung kalooban ng Diyos. Pero along the way, may mga distraction, may mga temptation para pigilan tayo gawin yung kalooban ng Panginoon. So pag hindi tayo naging maingat, hindi tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo naging faithful, hindi natin ginard yung ating puso, no? Chances are, madidistract tayo. No? Malilihis tayo sa kanyang kalooban. We are only visitors here since our real home is in heaven. Amen? Ang ating totoong tahanan ay sa langit. No? We keep away from the evil pleasures of this world. There are not for you, for they fight against your very souls. I reminding my kids, lagi, ni-remind ko sa kanila yan, ang sinasabi lagi ni Pastor, no? Others may, but you cannot. No? Pwedeng gawin ng iba, pero kayo hindi, kasi kayo mga anak ng Diyos, mananampalataya tayo. No? Huwag kayong makikipamatok sa sanlibutan ito dahil napakadali. No? Kung titinan mo lang ang sanlibutan ito, maaawa ka talaga sa kanila. No? Kaya nga napakaganda po yung ating soul winning, no? Yung ating Operation Go. Diyan po natin makikita yung pagmamahal natin sa kaluluwa. Pagmamahal natin sa mga taong hindi ligtas kasi dati tayo rin ganyan sa katulad nila na hindi ligtas, magulong buhay, walang direksyon ng buhay, patungo sa kapahamakan, no? But since nakakilala tayo sa Panginoon, no, tayo din naman ay gagamitin para sa kanila. Dahil hindi po madali ang buhay ng hindi mananampalataya. No? Kaya imbes na condemn them, no, kaawa natin sila at ipag-pray natin sila. Na one day, sila ay makakilala din sa Panginoon. No, marami pa tayong dapat abutin sa mga mahal natin sa buhay. No? Kaya nga, pagsikapan natin na tayo ay maging blessing, no, sa kanila, maakay natin sila, no, sa paglilingkuran sa Panginoon at maakay natin sila sa pagtanggap sa Diyos. Stay focused on what's eternal significance. Delay gratification even though everything is in society tries to get you to do just the opposite. Alam naman natin, no, ang mundo natin talagang gusto, mabilisan na iba yung sa kanila, iba yung pananaw nila sa ating mga anak ng Diyos. No? Stay focused on what's ahead. Maging focus lang tayo kung ano yung ating, sa unahan, na kung saan yung ginogol natin ay mapaglingkuran ng Panginoon, tayo ay magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. No? Tayo ay patuloy niyang maging instrumento upang ang mga tao ay maabot ng Ebanghelyo ni Kristo. No? Upang yung ating mga kapatiran ay maging matatag din dahil sa buhay natin na ginamit ng Panginoon para sila ay maging matatag. We are quick to judge and form opinions based on outward appearance. If we give in temptation not doing what God wants us to do, life is a big mess. No? Pag tayo bumigay sa tentasyon at hindi natin ginawa yung mga bagay na pagpapalain ng Diyos, life is a big mess. Talagang napakagulo ng buhay natin. Naranasan natin yan. Naranasan ko yan once ako'y humiwalay sa Panginoon. No? Ako'y naglamig sa Panginoon. No? Naranasan ko yan na ako'y tumakas. No? Sabi ko nga nun, parang ako si Jonah. Kasi sumakay ako ng barko, pumunta dito sa Manila, and then all of a sudden, ang ganda-ganda ng panahon, talagang mula doon sa Dipolog, magandang panahon, klima, walang kampante. All of a sudden, nung bandang gabi na, ay hindi ko na alam, yung tatandaan ko lang, bakit yung barko umaangat, ang tagal bumaba. Ibig sabihin, napakalaki yung alon. No, kasi talagang hindi ka makahinga No? Gumaganon, tagal. Tapos bababa siya. Tapos itong mga nakita ko, yung mga Muslim, nagsusukahan na sa may kuwan nila, nagsusukahan na sa sahig. Ako, nandun lang, kumapit na lang ako. Nagdasal na ako. Tapos tinawagan ko yung taong nagawang ko ng kasalanan at humingi ako ng tawad. And all of a sudden, kumalma yung bagyo. No, kumalma yung bagyo. Sabi ko, Lord, patawad sa mga pagkukulang ko. No? Akala ko tapusan ko na. Tinawagan ko na yung mahal ko sa buhay. Tinawagan ko na itong aking pamilya. Asawa ko, tinawagan ko na. Katapusan ko na ito kako. Kasi alam ko talaga malaki ang alon No?
Pero salamat sa Panginoon, tumigil yung alon. No? Dahil may malakas na bagyo. Kaya nga, yun ang, pag hindi natin sinunod ang kalooban ng Panginoon, no? Life is a big mess. Malaking gulo. Talagang hindi magiging maganda para sa atin. Ngunit iba ang pananaw ng Panginoon. Huwag tayong paninlag sa kaaway. No? Huwag tayong paninlag sa kaaway. Kasi ang kaaway natin, hindi natin siya pwedeng i-underestimate. Kasi ang kanyang experience mula pa doon sa Garden of Eden. No? Tandaan natin yan. Mula pa doon, nung tinukso niya si Eva at Adan. Tayo kailan lang tayo nilalang. Di ba? Kaya kumapit tayo nang mahigpit sa Panginoon. Ang laging sinasabi ng ating mahal na pastor. Yan ang lagi niyang inuulit-ulit sa atin. Sa devotion niya lagi, yan ang inuulit-ulit niya sa atin. Kasi wala tayong ibang pwedeng kapitan. Hindi mo pwedeng kapitan ang material na bagay. Ang ibang tao, ang tingin mo na taong makakatulong sa iyo, no? Hindi pwede. Panginoon lang ang tanging natin pwedeng kapitan. Especially sa panahon ngayon, dahil hindi naman bumubuti ang panahon. Gumugulo ang Panginoon. Kung wala tayong Diyos, life is a big mess. No? He doesn't judge us based on physical appearance or worldly achievements, but rather He sees us on the depth of our hearts. No? Nakikita niya yung puso natin, mga kapatid. I remember time I was struggling with feelings of inadequacy. I felt like I didn't measure up to society's standard of success. Alam natin, standard ng success ng society natin ngayon, ng mundo natin, no? Talaga namang iba sa standard natin. Kung tayo ay naghihintay tayo sa kalooban ng Diyos, naghihintay tayo sa gagawin ng Diyos, sila hindi maghihintay yan, magmamadali yan, gagawin nila ang gusto nila para maabot yung tagumpay na gusto nilang maabot, no? So, yun po mga kapatid. Tingnan natin dito sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. No? But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the heights of his stature, because I have refused him. For the Lord sees not as a man seeth, for a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. No? Sabi niya po rito, sa Tagalog, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka, o kayang taas ng kanyang kataasan, sapagkat ang aking tinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon sa gaya ng paningtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Napakahalaga po yung mga kapatid, no? Ang puso natin. Kung titingnan natin, nung si Saul ay hindi kinalugdan ng Panginoon, nagayat ang Panginoon sa kanya, kaya nagpahanap kay si Samuel ng ipapalit na hari. Punta sa kay Jesse upang pahira ng langis itong magiging hari, no? So, pinapila lahat yung 7 anak ni Jesse para pahiran langis. Pero sabi ng Panginoon kay Samuel, hindi yan. Hindi yan yung gwapo na yan, hindi yung matikas na yan, matalino hindi yan. So, hanggang sa pinatawag si David. Kasi alam ni Jesse, si David kasi ay hindi naman ganun kagwapo, pero maganda lalaki pa rin. Hindi naman ganun katangkad, no? Pero hindi yun. Hindi sila ang pinili, kundi si David, no? Kasi nakita, no? Kung ano ang laman ng kanyang puso. No? Ito yan, those who have a pure heart and clean heart. No? Alam natin mga kapatid, pag puso ang pinag-usapan talagang very deceitful yan. Kaya ingatan po natin, no? Katulad ni David, no? From shepherd to palace. Alam natin yung kanyang istorya. Si Joseph, from prison to palace din. Alam natin ang kanilang istorya. Kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin ang kanilang buhay, no? Those who have a pure and clean heart have a bright and wonderful future. Naniniwala ba kayo doon? Sa lahat ng may mga malinis na puso, no? Ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Katulad ng nangyari kay David, kay Joseph at iba pang mga lingkod ng Diyos na napatunayan natin sa Biblia, sila ay pinagpala ng Diyos, no? Nagkaroon sila ng magandang future sa kanilang kinabukasan. Dahil maayos ang kailang mga puso sa harapan ng Panginoon. It reminded me that God's views of me is not determined by how others sees me, but by the condition of my heart. Kaya, tingnan natin yung kondisyon ng ating puso. No? Tingnan natin. Love is not conditional upon your physical beauty, wealth, or status. He looks beyond the surface and sees the true beauty that lies within. He sees our kindness, our compassion,
and our genuine desires to seek Him. He looks at our hearts and sees our potential for growth and transformation. So often, we may judge ourselves or others based on appearance, but this is not how God sees us. So iba po ang paningin ng Panginoon sa atin. Hindi po siya tumitingin sa ating panlabas na kanyuan. He looks beyond the flaws and imperfections. He sees our true worth. He sees us as His beloved children created in His image. No? Napakaganda po, di ba? Nilikha tayo ng Diyos, kawangis niya. No? Hindi tayo nilikha na kawangis ng kaaway. Pero sometimes, nagiging kawangis tayo ng kaaway eh. Pag tayo lalayo sa Panginoon, no? Nagiging kawangis tayo ng kaaway. O huwag kang tumingin sa tabi mo. Okay? Tumingin lang tayo dito. Focus lang tayo, ha? Para naman tayo ay i-bless ng Panginoon. No? Let us strive to see ourselves and others through God's eyes. Let us not be swayed by society's standards, but instead focus on cultivating a heart that is pleasing to Him. No? A heart that is pleasing to Him. Yung puso na nakalulugod sa Panginoon. If our hearts pleasing to Him equals favor of God. No? Equals favor of God. Pag na-please natin ang Panginoon, no, favors will follow. No? Susunod lang yan, yung mga pabor ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan i-please natin ang Panginoon sa buhay natin. No? Paano natin i-please ang Panginoon sa buhay natin? Manatili tayo sa Kanyang salita. No? Maging faithful tayo. No? Maging faithful tayo. Otherwise, pag hindi natin sinunod yung Kanyang kalooban sa buhay natin, ay talaga naman, like I said, life is a big mess. No? Malapit na po tayo, mga kapatid. Nasa second page na po tayo. Okay. May we be reminded that true beauty and worth came from within, and that is why truly matters in the eyes of our Heavenly Father. Let us stay grounded in faith. No? Manatili tayong malalim sa ating pananampalataya. No? Para hindi tayo matinag ng ating kaaway. Kasi nga, napakaraming pamamaraan yung kaaway natin, especially sa panahon ngayon. No? Talagang magulong buhay, walang trabaho, at hindi magandang takbo ng negosyo, at kung ano-ano pa. No? May kapitbahay ka pang maingay, at ang tawag dito, may masamang panahon pa. No? Not to mention yung nagbubungangamong kapitbahay. No? Kapitbahay lang, ha? Okay? And let us stay grounded in our faith. No? Wag lang tayo sasawsaw sa sabi nga ni pastor, wag lang sasawsaw sa iyong pananampalataya. Ilunod mo. Sabi nga ng mga Bisaya, no? Kung nabasa ka rin lang, maligo ka na. No? Nabasa ka rin lang, iligo mo na. No? Yun ang kasabihan. Huwag mo lang tayong sasawsaw, kundi ilubog na natin ang ating sarili sa paglilingkuran sa Panginoon. Upang sa ganon, itong mga pangako ng Panginoon, hindi magiging mahirap sa Panginoon na tayo'y Kanyang dinggin sa ating mga dalangin. No? Ang sabi niya sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against Thee. Ang salita mo, iingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkakasala sa iyo. The reason until now, I easily give in to temptation. No? Sino dito? No, easily given to temptation. Ano man temptation meron ka? No? Kasi ang salita na hindi iniingatan. No, pag hindi natin iniingatan ang salita ng Diyos, no, talagang madali tayong matukso ng kaaway. No, kasi wala tayong kinakapitan eh. Wala tayong kinakapitang salita niya na kung saan ito yung magpapatatag sa atin, no? Magpapatibay ng ating pananampalataya. Regularly read scriptures. Pray and attend religious services to strengthen your spiritual foundation. Regular yan. No? Aaten tayo. Kaya nga meron tayong simba sa umaga, meron tayong simba sa hapon, meron tayong mga group meeting. Not because na tayo para maging religyoso, kundi para tayo ay tumatag para din naman sa atin. Kasi along the way, hindi natin alam, no? Anumang mangyayari dating sa ating pagsubok. No? Hindi natin alam anong mga pagsubok katulad ng dumating sa pagsubok dito kay Pastor Pagarigan, di ba? Nung camp lang natin niya, after the camp, nagkasakit yung si ER, di ba? Kung siguro sa atin dumating yung pagsubok na yan, if we are not ready, hindi natin kakayanin. No? Kaya nga, napakahirap. No? Napakahirap. Wala tayong pwedeng sabihin na kundi
Wala kang ma-express na words na pwedeng sabihin, kundi na lang i-comfort, no? Ipag-pray na lang sila. Di ba? Kasi darating talaga, no? May pagsubok na pagdadaanan tayo. Kaya kailangan natin palalimin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi pag dumating yan, yung mga bagay na yan, kakayanin natin by the grace of God. Amen? So, identify, kaya madali ko na ma-identify, no? Why my prayer being not answered yet? Kasi nga, sabi ng Psalm 66:18, if I not regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. No? Madali mong ma-identify kung bakit yung prayer mo ay hindi sinasagot ng Panginoon. Kasi sabi niya, kung pakungundangan kong kasalanan sa aking puso, sa iyong puso, ay hindi ko diringgin ang iyong mga dalangin. No? Napakalinaw ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, thank you ha. Alam ko na. No, identify ko na kung bakit hindi mo pa dinidinig yung aking dalangin. Meron pa akong dapat ayusin sa buhay ko. Kasi I easily get tempted. No? I easily give in to temptation. Hindi ko pwedeng ipagkailayan. Lahat naman tayo, meron yan. No? Meron yan. So, kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen? Na siya mag-keep on reminding us, no, na ito ang dapat mong gawin. Na ito ang dapat mong iwasan para hindi ka mag-give in sa temptation. So, how to live with heavenly in mind? Number 1, I don't be distracted by temptation. Number 2, malapit na po tayo. Don't be discouraged by trouble. Huwag daw tayong ma-discourage sa mga trouble na nakikita natin sa ating paligid. No? So, easily discouraged this day sa ating bansa. No? Nagkakagulo. Ang Senado, ang lipunan natin, hindi na magkakasundo. No? Ang Senado, ang Kongreso, samahan mo pa dyan ang sa pamilya, may mga hindi nagkakasundo. No? By the grace of God, dahil tayo mga anak ng Panginoon, we can settle easily. No? By the grace of God, ano man hindi pagkakasundo, nagagawa natin ng paraan dahil may salita ng Diyos na naimamagitan sa atin. No? Don't be discouraged by trouble. No? Sometimes kahit huwag ka na tumingin sa labas. Huwag ka na tumingin sa labas. Tumingin ka lang sa salamin. No, madi-discourage ka na. Kanina tumingin ako sa salamin. Na-discourage ako eh. Nako, na-discourage ako. Huwag kayo tumingin sa tabi mo ha. Baka ma-discourage ka. Kaya ngumiti po kayo. No? Para naman hindi ka ma-discourage. Ngumiti kayo. No? Amen? Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, while we look not as the things which are seen, but the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. No? Ito po yung mga bagay na hindi nakikita. Ito po ay eternal. Yung mga bagay na nakikita natin dito sa nahahawakan, nakikita natin, ito po ay temporary lang. No? Panandalian lang. Kaya wag tayong mahumaling sa mga bagay na nakikita natin, sa mga material na bagay. Hindi po masama na magkaroon tayo ng mga bagay na yan. No? Pero wag naman nating ibabaling yung mga bagay na yan na kung saan maapektuhan na yung ating paglilingkuran sa Panginoon. Na kung saan itong mga bagay ito, even though sometimes they are good things, but sometimes gagamitin ng kaaway para ilihis tayo sa Kanya. No? Para maging instrumento ito para tayo ilihis sa Kanya, na kung saan tayo ay hindi na magamit ng Panginoon. No? So yun po yung nais ng Panginoon sa atin na don't be discouraged by trouble. Kahit alam natin talagang napakahirap na paglabanan niyang mga pagsubok, troubles na ating nakikita ngayon sa ating panahon. Pero sabi ng Panginoon, no, huwag tayong ma-discourage. Panghawakan natin yung sinabi ng Panginoon. For the things as we see now will soon be gone. No, mawawala yan. No? But the things we cannot see will last forever. Ano po ba ito? Ito yung mga ginagawa mong paglilingkuran sa Panginoon. Pag nag-aakay ng kaluluwa, pagtutulong mo sa gawain ng Panginoon, kung ano mang ministry na meron ka, yan po yung will last forever. Yan po yung babaunin natin doon sa langit. No? Yan po yung iaalay natin sa paanan ng Panginoon, na kung saan, pagdating natin doon, sasabihin niya sa atin, ano mong ginawa mo para sa akin? Meron tayong baon. Ito po yung ginawa ko para sa iyo. No? Ito po, bagamat hindi ganun karami, pero may ginawa tayo sa abot ng ating makakaya. Kaya huwag tayong magpa-distract sa sanlibutan ito. Dahil we never know what will come tomorrow kung kailan tayo pauuwi ng ating tatay. Pero kung hindi pa dumarating yon, patuloy lang tayo paglingkod. Gawin lang natin lagi, no? Yung mga bagay na pagpapalain ng Panginoon, no? When we live in light of eternity, trouble just doesn't bother you as much as anymore. Naranasan nyo yan, no? Na hindi mo na
inaalala. Before, dati, nag-aalala ako lagi pag may pangangailangan. No? Pero since naunawaan ko yung salita ng Diyos, I know you experienced that. Since nagkaroon ka ng malalim na pananampalataya, your faith is grounded. Malalim ang iyong pananampalataya. Talagang nilaliman mo dahil ikaw ay naging tapat sa Panginoon, naging faithful ka. No? Ngayon talagang hindi ka natin titinag. No? Yung mga alalahanin na yan, ay tinatawanan mo na lang. Kasi merong kumukomfort sa atin. Sabi ko nga, basta Lord, gagawin ko lang yung kalooban mo, ikaw na ang bahala. The rest will follow. Sabi niya sa Bible, di ba? But seek ye first the kingdom of God in all His righteousness. In all these things shall be added unto you. Sa gawin lang natin yon, laging sinasabi ni Pastor, gawin mo lang ang mga bagay na pagpapalain ng Diyos. The rest will follow. Which is nangyayari. No? Nangyayari yan sa buhay natin. Siguro naman, na-experience nyo yan. No? Pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos, maliit man o malaki, talagang tinutulungan ka ng Panginoon. Amen? No? Alam ko marami mga sa atin dito, may mga testimony talaga na talagang kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay. So yun po, last time lang, ako'y pumunta sa Pasig para mag-train sa aming race na gagawin. So meron akong mga ginastos, no? Na bayaran. And then ako'y nag-park, kasi may parking doon, babayad ka ng parking. So happy naman, pag-park ko ay lumagpas ako doon sa may ticketing. No, sa ticketing, pipindutin mo para bibigyan ka ng ticket. Lumagpas ako. So siguro, inadyan ng Panginoon para lumagpas ako. Para sa ganon, kasi may nangyaring maganda eh. Sabi ng teller sa akin, Sir, magpas ka, kuha ka ng ticket. Eh, atras ako. So pag-atras ko, siyempre, titignan ko may gulong ko, baka mamaya, may masagi ako. Pagtingin ko, merong akong nakita sa paa ko, merong 1,000, ando sa may gulong ko. Eh, kung di ako lumagpas, hindi ko nakita. No? So, kinuha ko, wala naman nag-claim. Sabi ko, may mag-claim, edi bibigay ko. No, wala naman nag-claim. Sabi ko, Lord, para sa akin ba to? Edi kinuha ko. No? And sabi ko, sige, bibigay ko sa Panginoon ito. So, yun po, no? Minsan, sometimes, may mga bagay na kung saan ay hindi mo inihingi sa Panginoon. No? But if you keep on doing what God will bless, talagang ibibigay sa'yo. No? Sabi ko, Lord, ba't lagi ko tinatandaan, pagka alam ko na hindi pa binibigay sa akin, binabalikan ko lagi itong Psalm 66:18. No? No? Sabi niya rito, ulitin ko yung verse na yan. Tandaan po natin yan. Sabi niya dyan sa Psalm 66:18, If I not regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. No? Yan lagi tinatandaan ko lagi. Lord, patawad Patawad lagi. No? If I easily give in to temptation, alam ko na hindi talaga ibibigay sa akin. Kaya lagi kong pinapalakas ang aking pananampalataya, tumihingi ng tulong lagi sa Kanya. Practice self-discipline. Ito yung maganda po. No? Practice self-discipline. Kailangan meron tayong disiplina sa ating sarili. No? Huwag tayong aasa sa ating sariling kakayahan o kaalaman. Kailangan may disiplina. Cultivate of self-control and mindfulness to resist immediate gratification. But we Christians, grounded in faith, we encourage ourselves to focus on God alone. No? Let's encourage ourselves to focus on God alone. Huwag tayong mag-focus sa ibang mga bagay. Sa Diyos lang. To have peace of mind, thanks God. No? Thank God. Meron tayong church. No? Meron tayong pastor na gumagabay sa atin. Kung wala, ayaw ko lang kung saan tayo pupulutin. No? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa unahan. In 2 Timothy chapter 1, verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. No? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi kapangyarihan at ng pag-ibig at kahusayan. Why worry if I can pray? No? Bakit ako matatakot? Bakit ako mag-worry kung pwede naman akong manalangin sa Panginoon? Why afraid if I can trust God? No? Why afraid if I can trust God? Bakit matatakot kung pwede naman ako magtiwala sa Diyos? Kaya mga kapatid, walang ibang pwedeng sandigan na pinakamalakas, pinakamatatag, pinakamatibay, kundi ang Diyos lamang natin. No? Huwag po nating hayaan na yung ating Panginoon ay mawawala sa ating tabi. Kailangan lagi natin siyang kasama. Huwag nating hayaan na tayo ay malalayo sa Diyos. Kasi pag nangyari yan, no, we never enjoy our life being a Christian. No? Reflects on consequences. Tatandaan natin, bago natin gawin yung mga bagay-bagay,
na kung saan ay hindi makakabigay kaluluguran sa Panginoon, isipin natin ang mga konsekwensang pwedeng mangyari. No? Consider the long-term impact of giving in to temptation versus the benefit of staying true to your values. No? Consider natin yan. Bago tayo mag-give in, alalahanin natin, merong konsekwensya na nakalakip dyan. No? Pero napakabuti ng Panginoon talaga eh. Sa akin lang, hindi ko alam. Talaga napakabait ng Panginoon. Kaya I don't believe in the God of second chance. No? Because if I believe the God of second chance, wala na akong chance. I believe the God of many chances. No? Kasi ilang beses ba tayong pumalpak? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Napakarami. Kaya nga, despite of, ang bait talaga ng Panginoon sa atin. No? Sa akin lang, napakabait ang Panginoon. Dahil napakarami kong atraso sa Diyos. Pero napakabuti pa rin niya. No? Napakabuti pa rin niya. Kaya I have no reason to, tawag dito, mag-backslide pa o magtampo pa sa Diyos. No? Kasi kung gagawin ko yon, may sumusunod sa atin eh. No? Mayroon lang, mabuti kung maliliit pa yan sila, malalaki na sila ngayon. May sumusunod, may tumitingin na sa atin na kung saan nagagabayan natin na pagdating ng araw, sabi nga ni Pastor, lagi, hindi ko malilimutan yun, sabi niya, eto tayo sa baba, eto yung mga anak natin. No? Pag hindi tayo naging maayos, magiging ka-level lang natin yan sila. No? At pag nandito sila, yung mga magiging apo natin in the future, I think 10 years from now pa naman yan. No? 10 years from now. Kaya hindi naman ako nagmamadali. No? No, ma'am, no? Hindi ka nagmamadali, no? Okay. Amen. So, yun po, no? So, kaya napakaganda po ng mayroong salita ng Diyos no? Na ating pwedeng panghawakan na kung saan ito yung sandigan natin. Stay away from situation, places, or people that might lead you into temptation. No, pipiliin po natin yung mga taong sasamahan natin. Siguruhin natin yung sasamahan natin, yung kakampi ang Diyos, no? Hindi yung kakampi ang kaaway. Otherwise, talagang mag-give in tayo. Bibigay tayo sa tentasyon, sa kasalanan, na kung saan ito yung gustong-gustong mangyari ng ating kaaway. No? Gustong-gusto niyang mangyari sa buhay natin. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, there hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. No? Meron siyang paraan para matakasan natin yung tukso sa atin. Kaya nga huwag tayong bibigay. Takasan natin yan. Merong paraan ng Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid. Pray for strength. No? Ang sabi ng Panginoon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalakas sa atin. Kasama dyan yung tentasyon. No? Kasama dyan yung mga bagay na kung saan ang kahinaan natin. No? Bibigyan niya tayo ng lakas. No? Para mapagtagumpayan ang lahat ng yan. Kaya kailangan humingi lagi tayo regularly. Ask for God's guidance and strength to resist temptation. Regularly, hindi lang pag may tentasyon, Lord, tulungan mo ako dito. Hindi po, regular, araw-araw yan. No? Kung magdarasal ka, i-include mo na lagi yan. Kasi any given time, no? Pwede siyang pumasok sa isipan mo, pwede siyang sumulpot lang ng bigla-bigla. No? Kaya, hindi natin pwedeng baliwalain yan. Kailangan regularly ask God guidance and strength to resist temptation. Amen? In Matthew 26, verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. Watch and pray. Ibig sabihin magpuyat at manalangin upang hindi tayo mahulog sa tentasyon. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Talaga po, mahina po yung ating laman. No? Kasi as long as tayo ay nabubuhay pa rito, we're not having a glorified body yet. Talagang bibigay tayo pag hindi tayo nakiayon sa gusto ng Panginoon sa atin na humingi ng lakas sa Kanya. No? Kaya wag po nating hayaan na tayo ay bibitaw sa Diyos. And then, meditate on scriptures. Magbasa. Magbasa po ng salita ng Diyos. Meron tayong Bible guide na ibinigay sa atin ni Preacher Moreng sa ating mga adult men. Magbasa. Adult ladies, magbasa po tayo. Meron tayong mga Bible guide dyan. Pwede kayong maghingi sa atin kay Sister Joy. Meron siya mga copy dyan. Magbasa tayo daily ng salita ng Diyos to strengthen us. No? Focus on verses and emphasize resisting temptation and finding strength in God.
finding strength in God. Hanapin natin lakas sa Diyos, huwag sa tao, huwag sa sarili mo. Ay, hindi pwede po. Talagang bibigay tayo. Surround yourself with positive influence. Piliin ang didikitan natin. Yung kakampi ang Diyos ang dikitan mo. No? Hindi yung kakampi ang kaaway. Otherwise, talagang bibigay tayo. Tandaan po natin yan. Yung may takot sa Diyos, yung tao na kung saan ay itutulak ka para lalong maging malapit sa Diyos. No? Hindi itutulak ka para lumayo sa Diyos. No? Yun po ang gawin natin. Seek accountability. No? Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two are better than one because they have a good reward for their labor. Kaya nga sa ating Operation Go, no? 2 by 2. No? Merong isang nagbabahagi, merong isa naman nagdarasal. No? Para tulungan ito nagso-soul winning at upang maging maayos ang lahat. Kasi minsan, habang nagso-soul winning ka, merong magulo sa tabi mo. No? Kaya napakahalaga. At yung kapartner mo, yun ang tutulong sa'yo. Pag ikaw ay nadapa, may tutulong sa iyo para ikaw ay tayo. The same way, ganun din. Pag nadapa siya, itutulungan ka rin para itayo. Kaya nga napakahalaga po yung meron tayong yung kapartner na mananampalataya na kung saan ay magtutulong na lumakas tayo. No? Na ilalapit tayo sa Panginoon, na tayo ay tutulungan na lalong maging kagamit-gamit, no, sa gawain ng Panginoon. Find a trusted friend or mentor to hold you accountable and support you to your journey. Build a community like minded individuals who encourage and support your commitment to avoiding temptation. No? Amen? How to live with heaven in mind? Number 1, don't be distracted by temptation. Don't be discouraged. Number 2, by trouble. Number 3, lastly, determine to focus our energy on what will last. No? Saan po ba natin inuubos yung ating mga energy? Ito ba inuubos natin sa mga bagay na magtatagal o inuubos natin sa mga temporary mga bagay na kung saan napapagod tayo sometimes sa mga bagay na hindi naman tawag dito, mga bagay na hindi naman kagamit-gamit, no? Sa gawain ng Panginoon. Hindi po masama, no? Gumawa tayo ng mga bagay-bagay na kung saan ay para sa ating mga buhay, pero wag nating hahayaan na kung ito naman ay hindi ay magiging hadlang, no, sa paglilingkuran sa Panginoon, na kung saan ay hindi ito magtatagal, no? Kaya mag-focus tayo sa mga bagay na magtatagal, na kung saan ito yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ano man ang ministry na meron tayo sa ating simbahan, ituloy po natin yan at pagyamanin pa natin, no? Pagyamanin pa natin and encourage everyone na mag-join to us, no? Mag-join sa atin. Na katulad ng ginagawa natin ng ating mahal na pastor, no? Kasi alam niyo po ba, pag hindi tinuro sa atin ito, no? Hindi tinuro sa atin ito ng ating mahal na pastor, alam niyo ba ang nangyayari sa atin? Ninanakawan tayo ng pagpapala, no? Pagpapala ng Panginoon pag hindi tinuro sa atin. Kasi yung mga bagay na natututunan natin sa salita ng Diyos, ito yung mga bagay na papapalain ng Panginoon. Kaya tinuturo sa atin. Otherwise, pag hindi tinuro sa ito, ay magtampo ka sa Kanya. No? Kasi ninanakawan kanya ng blessing. But yung pastor natin hindi po nagkulang dyan. Yung mga kapatid natin, na mga leader natin, hindi po nagkulang dyan. Lagi na pinagpapaalala sa atin na gawin natin ito, umaten tayo, magsimba tayo, gawin natin mga bagay na pagpapalain ng Diyos. Kasi ayaw natin na nakawan tayo ng pagpapala. No? Alam natin yan. Since matagal ka na sa pananampalataya, alam mo na, no, kung anong mga bagay na pagpapalain ng Diyos. Kaya huwag tayong magpapalinlang sa ating kaaway. Sikapin natin, mag-focus sa mga bagay, ang ating energy, i-focus natin doon sa mga bagay na magtatagal. Sa mga bagay na kung saan ay madadala natin hanggang sa langit. No? Itong mga bagay na material dito sa lupa, hanggang dito lang yan. No? Pero pwede natin gamitin yan. Mga bagay na yan, instrumento para gamitin natin sa paglilingkuran sa Panginoon. Pero hindi natin uubusin yung mga ating energy, no, sa mga bagay na hindi magtatagal. Kailangan doon sa mga bagay na magtatagal upang sa ganon, one day, masasabi mo sa sarili mo, pagharap natin sa Panginoon, na hindi tayo mahihiya, no? Na pag tinawag ka, halika na rito, anak, halika na rito, pumasok ka na. Pero nahihiya ka, nakatago ka na sa poste kasi wala tayong ginawa, no, ng mabuti sa Kanya. Pero alam ko, marami tayong ginawa. Amen? Marami tayo. Each one of us may mga ginawa. Kaya nga sabi ni pastor sa atin, kagandahan sa ating pastor natin, he never condemn us. No? Pag nagkamali ka, balik ka lang. Bumawi ka lang. Di ba?
Kung iba-iba yun, ba't bumalik ka pa? Nagpakita ka pa. No? Pero hindi, ang pastor natin hindi. Bawi ka lang. No? Kahit maliit ka, okay lang. Mas maganda sa kanya, na di baling maliit ka, nandito ka. No? Sinisikap mo talaga, pero wag mo naman sasadyain. No, magpalit, no? Sinisikap mo, no? Na maka-attend, makarinig ng salita ng Diyos, no? Kaya nga, yun ang laging pinapaalala lagi sa amin ni pastor, no? Kasi hindi mo alam ang tao may mga pinagdadaanan. Hindi mo alam ang bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Hindi mo alam pala, no? Small act of kindness lang, malaking bagay pala, big deal pala sa kanya yan. Mabati mo siya, hi, hello. Kaya meron tayong mga greeters dyan, sa labas, sa baba. Kaya pag meron tayong nakikitang mga bagong kapatid natin, matagalan din nakita, batiin mo, ngitian mo. Hindi mo sabihin mo, bumalik ka pa. No, huwag ganon. No? Kundi sabihin mo, we're glad to see you back. No? Parang sa ganon mabuhayan kasi we never know. No? Pwede rin mangyari sa atin yan. Kaya kung ayaw natin mangyari sa kanya, atin yan, yung mga bagay na ganon, ay let's welcome them. No? At ipag-pray natin yung ating mga kapatiran na tumatag din katulad natin, no? Kasi yun lang ang layunin ng Panginoon natin, yun din ang layunin nating mahal na pastor, ng bawat isa sa atin ay tumatag, tumibay, hanggang sa tayo ay umabot sa naisin ng Diyos, no? Na maging we live Christ-like, no? Na katulad niya, no? Build relationship with God's people. Invest your time in becoming more like Jesus through discipleship. Invest your time becoming more like Jesus. No. Serve others with abandon. Tell people about Jesus. Those activities last forever. No? Those activities last forever. Serve others with abandon. Ibig sabihin, ito, kasama to yung ating ginagawang pag-aakay ng kaluluwa. No? Pag-i-invite ng kaluluwa, dinadala natin sila dito. Kasi ang mga tao po, no? Kung titingnan mo sa labas, talagang napakaraming taong naliligaw. No? At titingnan mo ang buhay nila, talagang hindi... Kaya minsan nga, kung magreklamo ka sa buhay mo, nahihirapan ka, no? Lumabas ka lang dyan sa mga squatter area. Lumabas ka lang dyan, pumunta ka lang sa ilalim ng tulay. Kaya minsan, pag mayroon akong reklamo sa buhay, pupunta ako, paparada ako sa ilalim ng tulay. Kasi titingnan ko yung buhay ng mga tao, sabi ko, Lord, bless pa pala ako, no? Sa buhay na meron ako ngayon, kaya hindi ako pwedeng magreklamo. No? I encourage myself, no? Talagang sasadyain ko para makita ko sa sarili ko na hindi ka dapat magreklamo. May mga taong mas mahirap pa sa kalagayan mo, no? Na kailangan mo silang abutin. You were made for heaven. If you made Jesus the boss of your life, you will spend eternity there. Let the truth sink in for a moment. Let not it change your life. Stay busy with positive activities. No? Positive activities. Maging busy tayo sa paglilingkuran sa Diyos. Lalo higit sa lahat sa pag-aakay ng kaluluwa, no, sa Panginoon. Sabi nga ni preacher rin no, sa amin na ang kanyang prayer, ang kanyang wish, no, na mapuno ito ang ating auditorium, no, na maging instrumento tayong lahat para ito'y mapuno hindi lamang pag meron tayong ang tawag dito, anniversary. Napupuno natin to. Siksikan, di ba? Siksikan. So, gawin natin yan. Hindi magagawa ng isang tao yan. Magagawa natin lahat yan kung magtutulungan tayo. Gawin natin, abot ng ating makakaya. Dahil yan po ang mga bagay na pagkapalain ng Diyos. Nawa po, tayo ay pinagpala sa gabing ito ng salita ng Diyos na kung saan tayo po ay natuto. No? Sa gamito, ang ating unang natutunan, don't be distracted by temptation. No? Pangalawa, don't be discouraged by trouble. Pangatlo, focus on our energy on what will last. No? So mga kapatid, maraming salamat muli. Nawa tayo ay nagkaroon muli ng pagtibay, pagkatag. No? Salamat sa ating mahal na pastor sa mensaheng ito dahil ito'y ating magagamit sa ating paglago. No? Pagharap natin bukas sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kasi hindi natin alam, no, kung kailan darating yung mga pagsubok na yan.
Any given time, dumarating yan. Bigla-bigla na lang. Pag hindi tayo handa, no, madali tayong bubigay. So, tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa aming mahal na pastor, na kung saan, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na tinutulungan na lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil merong salita, Panginoon, na aming pinangahawakan, Panginoon, na hindi kami dapat, Panginoon, bumigay, Panginoon, sa tentasyon at hindi kami ma-discourage. Bagkus, Panginoon, kami ay isipin namin, mag-focus lagi sa mga bagay, Panginoon, na magtatagal. Tulungan mo kami, Panginoon, sa iyong biyaya na gawa namin, Panginoon, ang kalooban mo sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matapat sa iyo at patuloy gawin, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay namin. Nais po namin, Panginoon, na ikaw ay ma-please namin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Dahil alam namin, pag nagawa namin ito, Panginoon, ay magiging madali para sa iyo, Panginoon, na kami dinggin mo sa aming mga panalangin. Panginoon, salamat po ng marami-marami sa kabutihan mo. Dalangin po namin ang iyong tagumpay, ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon, at tulungan mo kami. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa oras ng mga kapatid, bukas po, Panginoon, ang ating harapan dito po sa atin. Lumapit po kayo sa ating altar at magdasal. Ipanalangin mo sa Panginoon na ikaw ay patatagin, tayo patatagin, no? Tayo palakasin sa mga bagay na kung saan ay gagamitin ng kaaway upang tayo ay hadlangan sa ating paglilingkuran sa Panginoon. At tayo magpasalamat dahil merong salita ng Diyos. Meron tayong pastor, meron tayong church na kung saan umaagapay sa atin upang tayo lumakas at tumatag at tumibay. At higit sa lahat, maging blessing po sa ating simbahan. Tayo po manalangin. Mga kapatid, dito sa altar, huwag kang mahiya, no? Lumapit ka sa Kanya at ilihod mo sa Kanya ang lahat ng mga yan. Dahil ang tanging Panginoon lang ang pwedeng tutulong sa atin. Wala na pong iba, mga kapatid. Maraming salamat po. Let's pray.